sa malalaman niyo today. Tayo mga Pilipino, nag-survey na rin ako, ay hindi naniniwala sa perfect marriage. Sa tuwing magkakasal ako, malaki man o maliit, wala nagtataas ang kamay. Dito kaya, may magtaas. Sino naniniwala sa perfect marriage? Wala. Ibig sabihin, malaki talaga problema natin. Baka hindi natin naiintindihan yung salitang perfect at marriage. Kasi dalawang words eh. Kaya itong sasabihin ko sa inyo ngayon ay sikreto ng marami na nagsusurvive at nagtatagal magsama. Pag sinabi sikreto, ito ay dapat ginagawa. Kasi ginagawa nila. Okay? Kaya sa mga mag-asawa dito, kung stressful ang pagsasama ninyo, at di kayo natutuwa lagi sa tuwing makikita nyo asawa ninyo, something is wrong. No? Yung pag hindi ka excited makita siya, tuwing umuwi ka ng bahay, mas gusto yung pang umuwi ng late para tulog na siya pagdating mo. No? Marami kong ganyang pamilya ngayon. Ang tanong, bakit ganon ang nangyayari? Kaya pati yung mga anak nila, nakikita yung ganon yung treatment ng kanilang parents sa isa't isa. Iisipin rin ng mga anak nila, walang forever, walang perfect marriage. Bakit? Hindi naman si mami at si daddy. Hindi naman sila dalaw si nanay at si tatay. Hindi na nag-uusap. Hindi na nagpapansinan. Nasa isang bahay ka. Bakit gano'n? Siguro hindi natin naiintindihan sa salitang perfect. So sabi ni Socrates, yung Greek philosopher, wisdom is the beginning of definition of terms. Ibig sabihin, i-define mo yung word, pabalik, paatras, ang galing, and you will understand. Perfect means alignment. Alignment saan? Alignment sa design ng produkto. Anong produkto? Yung marriage. Produkto rin yan. Produkto ng desisyon nilang dalawa na magsama. Pwede naman silang hindi mag-asawa. Diba? Pero pwedeng umasenso ang sino man sa kanila kahit hindi ka mag-asawa. Kasi napag-aralan na sa Amerika, ang mag-asawa daw, pag tama ang ginagawa, yumayaman, lumalago ang buhay. Kung tama ang ginagawa. Eh kung mali, hindi nag-work. Okay? Pinag-aaralan na rin doon na mag-asawa, humahaba ang buhay kaysa sa mga single. Siguro maraming benefits ang marriage. Baka hindi lang natin na-enjoy ang gusto. Baka hindi natin alam kung paano natin ma-enjoy ang marriage. Tandaan ninyo ba ang produkto, may design. Remember that concept? Microphone, may design niya, may drawing. So yung drawing niya, yung design niya, hindi natin pwedeng i-debate. Tapos na eh. Nasa isip ng creator, ng manufacturer, ng microphone, na itong design, gagana yan, bawal idikit yan sa tubig, bawal idikit sa apoy, or whatever. Merong mga bawal, do's and don'ts, para mas mapakinabangan mo ng matagal yung produkto. Ganon din sa laptop, kung ano yung pinaglababawal, huwag niyong gagawin. Bakit? Masisira. Hindi niyo mapapakinabangan ng matagal yung produkto. Ganon din sa marriage. Tandaan niyo yung konsepto na yun. Gusto mong pakinabangan ng matagal yung marriage ninyo? Pag-aralan niyo yung design. At sundin niyo lang. Wala kayong ibang gagawin kundi sumunod. Kaya ang unang step ay alamin. Siguro nababasa niyo na, naririnig niyo na sa simbahan, di magsisimba kayo, na husbands, love your wives and do not be harsh to them. Nasa Bible yun. Ang tingin niyo siguro, suggestion yun. Hindi po yung suggestion. Yan po ay batas ng lumikha ng marriage. Kaya pag batas yan, ng lumikha ng marriage, yun ang design niya. Hindi yun pwedeng i-debate. Naintindihan po natin. Hindi yung subject sa ating kondisyon. Ay, sige, tika muna. Paano ko siya mamahalin? Hindi naman niya ako nire-respeto. So, ganyan po ang sitwasyon ng mga mag-asawa ngayon. Nagiging conditional ang pagmamahal. Nagiging conditional ang pagrespeto. Alam niyo ba, na ito ay sabay ginagawa ayon sa family ko. Kasi matatalino rin yung nag-isip ng family ko. No? Dinefine nila kung ano yung marriage sa Article 1. Sabi, marriage is a special contract. Bakit? May ordinary. Yung ordinary contract, yun yung pagbubili ka ng bahay, nagpagawa ka ng sasakyan, bumili ka ng sasakyan, ordinary contract po ang tawag doon. Basta wala kayo nilalabag na batas, public policy, customs,
yan ang batas sa inyong dalawa. Irerespeto ng husgado yung ordinary contract. Kasi ipinasok ninyo yung inyong sariling terms and conditions. Sa marriage, hindi na pwedeng ipasok ang terms and conditions natin. Kasi nga, special contract. Ang magdidikta na ay yung batas. Kaya sabi ng batas sa family code, ganun din. The same lang. Sabi sa Bible, husbands, love your wives, do not be harsh to them. Sa mga babae, anong sabi na sa family code din? Wives, respect your husband. So ito ngayon ang sikreto. Paano ba magrespeto kasi ng husband? Precious. Tuturo ko sa iyo. Paano magrespeto ng husband? Bawal. Ito mga bawal na bagay na hindi pwedeng isuwayin. Kasi pag sinuway mo ito, yung consequences built in. Na kahit hindi kayo pupunta sa barangay, mararanasan nyo yung punishment. Okay? Number 1, paano magrespeto ng husband? Pagkaling mabuti mga babae, ha? Para hindi kayo maiwan lagi kawawa. Kayo lagi ang naiiwan kawawa eh. Yung lalaki, mabumubuan lang yan. Pero kayo, di ba? So, mamaya, may sikreto pa yan. So, bawal sermonan ang lalaki. Bawal na bawal po yun. Hindi po gusto ng lalaki na sinisermonan siya ng kanyang asawa. Babae. Tandaan po yun. Bawal din sigawan. Bawal na bawal po yun. Kasama yun sa pag-respeto kasi. Bawal mag-shopping na mag-shopping na hindi niya alam. Kasama po yun sa bawal. Kasi hindi siya matutuwa. Kasi magugulat kayo, ang husband, pag biglang nag-asawa, yung lalaki, pag biglang nag-asawa, nagiging matipid. Bakit? Ramdam niya in the future, kailangan na mas malaking gastos. Pag dumami ang anak, ramdam ng lalaki yun. Kaya gusto niya yung babae, matipid, yung wais sa pamimili. Yung mahilig tumawad, nakakatipid sa pamilya, nakakasave. O napagkasya ko yung budget natin, honey. Naku, tuwa-tuwa ang husband sa mga ganong babae. Ano pa? Ano pang bawal? Bawal i-ignore. Bawal sermonan. Sabi ko na kanina, ulit-ulitin ko. Bawal sermonan. So, ganun po magrespeto ng lalaki. Marami pang bagay na makikita nyo. Kapag hindi siya natuwa, may violate ko yata yung pag-disrespect. Kasi respeto is a natural design of the man. Pag sinabing natural design, hindi niya control yun, hindi niya invento yun. Kung saan yung nararamdaman. Ay hindi kayo dapat i-disrespeto. Tama? Di ba po? So, punta naman tayo sa mga babae. Love your wives and do not be harsh to them. Hindi yung suggestion. Pag sinabing love your wife, ano magmahal ng babae? Alam mo na ba? Hindi pa. Hindi pa. Lagi naman din narinig sa pelikula bro, babae dapat minamahal, hindi sinasaktan. Ay, hindi naman ini-identify kung paano tamang mahalin ng babae. Gusto nang malaman ngayon. Bawal paiyakin. Bawal gutumin. Bawal mahirapan. Bawal, ano pa? Bawal makaramdam ng insecurity. Para mas madali nyo maintindihan, alam mo ba yan ay baby mo? Galing sa katawan mo yan, didesisyonan mo. Kaya mas pinili ng Diyos kunin yung babae sa tadyan ng lalaki because para maintindihan mo na yan ay produkto ng iyong desisyon. Hindi ka pinilit, hindi ka tinakot. Tama? Okay, buti naman, hindi ka tinutukan. Para maintindihan mo daw, pag nag-asawa ka, galing sa katawan mo yan kasi produkto ng iyong desisyon. At lahat ng pangangailangan yan ay sagutin, pananagutan mo. Baby mo yan. Kaya habang tumatanda kayo, ang tingin niya sa'yo, tatay, hindi husband. Habang tumatanda kayo, magiging tingin sa'yo, father, dad, ang magiging tao sa inyo ng balang araw, daddy na. Iyan ang natin na naturally. Yan ang design ng Diyos eh. So pag pinasa na sa'yo, ng tatay niya, yung obligasyon, ikaw na, may pananagutan sa lahat ng pangailangan niya. At ramdam din nila yung nagtatabi sila ng pera. Sarili nila, sila lang nakakaalam. Dahil lahat ng gusto niya bilhin, sa'yo magdadali. Ganun yun. Okay? Kaya naman girls, mga babae po,
Huwag kayo okay, susunod sa sinasabi ng mundo na mag-ipon ka na mag-ipon ka para pag iniwanan ka ng husband mo, may pera ka. Huwag ganun na mentalidad sa pagtatabi. Ha? Masama yun. Nagtatabi kayo ng pera para balang araw pa nagipit ang husband siya sa inyo sa tatakbo, sa inyo sila uutang. Ha? Dahil ang pangalang helper ay kinabit sa inyo ng Diyos. At alam niyo meaning ng helper? Hebrew, Ezer. Yun ang ginamit ng pangalan ng Diyos. Sabi niya sa mga tao, pag emergency, tawagin niyo ko sa pangalang Ezer. Yan ang mga pangalan ng Diyos, iba-iba, ayon sa sitwasyon. So pag sinabing Ezer, kinabit sa inyo yan, takbuhan ng husband sa oras ng pangailangan. Kayo yung God in the flesh. At meron din silang pangailangan na every 2 to 3 days, ayon sa pag-aaral, kailangan mag-release. Kanino tatakbo yan? Kanino tatakbo? JC. Sa iyo. Sa loob ng bahay yung release. At ikaw yung sasalo. Hindi pwedeng ilabas yun. JC. Ha? By the way, manood niyo ako minsan sa KJS, Daily sa Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, sa TV5, sa Bayang Kapatid, nandun po ako minsan pag-relasyon na pinag-uusapan. So, marami pa akong gusto ituro sa inyo, pero kukulangin ang oras natin. Pero sana, baunin nyo yung aking mga sinabi. Konti pa lang yan. Pero matutuklasan niya ang balang araw. Pag narinig nyo, ituloy niyo pag-aaral, at nakita nyo tama, hindi siya suggestion, gawin nyo. Kasi yun ay design ng marriage. Yun ay design ng may kapal. At ang first challenge ko sa inyo ay magsama hanggang 25 years po. 25 years, 50 years, 75. Yun ang goal niyo. At bawat taon na yan ay merong kalakip na mamahaling bato. Dahil ang marriage daw ay kaya salitang gem, which means precious stone. Kayong dalawa, kailangan maging isa. Precious stone. Kasi nakakalat lang yan, kinokolekta lang yan. Paano pag-isahin, pinipressure, pinapainit, pinapaapoy, inaalis ang tubig, ang mga dumi, at maging pure. Pag naging pure na siya, nagiging valuable yung bato. Diba? Kaya ang unang 25 years nyo is equivalent to silver. The next 50 years of challenge would be like gold. And 75 years, equivalent to diamond. Ibig sabihin, kapag nagtatagal kayo magsama, dapat naaalis na yung mga pangit na ugali. Dapat naaalis na yung mga bisyo. Dahil ang bisyo, hindi nakakatulong sa marriage. Tama po? Ano mga bisyo? Alak, sigarilyo, sugal, babae, ano pa? Diba? Pag isa-isa natin yan, talagang walang dinudulot na mabuti sa katawan natin. Kasi, iiwanan natin yung asawa natin na maaga. Ang usapan, walang iwanan. Sabay kayong tatanda. Dapat. Di ba? Walang iwanan. Hindi pwede mauna yung isa dahil chain smoker. Hindi pwede mauna yung isa dahil lasenggo. In the first place, bawal na yun eh. Hindi makakatulong sa marriage eh. Di ba? Kailangan yung manindigan. Sa Article 1 ng Family Code, bawal na siya. Dahil hindi na pwedeng ipasok yung ating terms and conditions. Yung mga binibitbit natin sa marriage na nagpapasaya sa sarili natin. Dahil ang pasasayahin na natin ay sino na? Sino na? Yung asawa na. Mahabang panahon mo bilang binata, pasayahin mo na pasayahin sarili mo, sige. Pero pag nag-asawa ka na, nagpakasal ka na, ang pasasayahin mo na ay ang asawa mo. Ganun ka din, precious, ha? Ang pasasayahin mo na yung asawa mo. Kaya pag araw-araw talaga binibigay yan, respeto, pagmamahal, araw-araw binibigay. Sinusupply. At pag yan ay ginagawa yung araw-araw, walang division, walang space sa gitna, walang papasukan yung mga salisigaw. Intindihan? Wala silang space, hindi sila makakasalisig. Kasi mahal na ako ng asawa ko. Nirespeto ko ang husband ko. Hindi ko gagawin to. Okay? Intindihan po? And finally, meron lang po kong lambing sa inyo. Pwede maglambing. Meron po kami yung foundation. Pala ng Diyos Foundation. Pwede nyo i-check sa Facebook.
Pumunta kami sa mga mahirap na lugar para turuan sila, yung mga bata, pati mga magulang, para maging responsible parents with all this information na binibigay namin sa inyo at yung mga tamang turo din tungkol sa pag-aanak, pagpapamilya. Siyempre, kailangan po namin ng tulong by raising funds at nagagawa lang namin ito yung tuwing may kasal gaya nito. So sana po, iikot pong basket sa abot po ng inyong mga kaya, sa inyong mga puso, pagtulong po namin yun para sa mga feeding program namin sa kanila para makinig din sila sa seminar. Kasi kung walang pakain, hindi na pupuntahan. Kailangan sila bigyan ng feeding program para mas bigyan ng tamang pagtuturo. Salamat po ng marami at congratulations po sa inyong dalawa. Yeah. So, tawagin ko po ang court sponsors para